mo ang tatanggi na makita at malanghap to kahit isang araw lang? Pahinga muna sa katakot-takot na workload at busy city life, biyeheros. Man, saan ka punta? Road trip. Ang ating dadayuhin, ang pangalawang pinakamaliit na probinsya ng bansa, ang Isla ng Camiguin. Pero huwag maliitin, dahil ang ating biyahe mula sa ilalim ng karagatan. Palangoy sa dalampasigan. Man, this is a tourist dream. Ganda ng location, ganda ng panahon, perfect. Pahon sa mga bukal, paakyat sa mga talon, hanggang sa tuktok ng bulkan. Madulas mga biyahero. Kaya pa. Wala yun. Saan yung zipline dito, sir? Pero syempre, makukumpleto ba ang biyahe kung hindi natin matitikman ang ipinagmamalaki nilang mga pasalubong at putahe? Wow, it's pretty good. So good. So good. Akalain yung lahat yan meron dito? Welcome to Camiguin! Matatagpuan ang Hugis Perlas na isla ng Camiguin sa north coast ng Mindanao. Welcome to Camiguin, man! So, first order of business, mode of transportation. Galing tayo sa airport. And normally, yung mga turista dito, ang kanilang primary mode of transportation ay scooter! Scooter! Parang pag pupunta ka ng Siargao, ano ba? Pwede ka pumunta sa Siquijor. Alam mo kasi pagsakay ng scooter ay sobrang, how should I say this? Cheap? Well, it's 500 pesos for 24 hours. And it's just really efficient. It's cost efficient, it's time efficient. Basta't ang importante, marunong kayong magmotor. For 500 a day, marerentahan ito ng full tank. Basta't full tank nyo ring babalik, biyeros. Para sa pamilya at barkada, swak naman ang van rental para libutin ang isla. Nag-uumpisahan ang ating jam-packed adventure. First things first, breakfast. Mula sa aming cabin, makikita sa tabi mismo ng daan ang Camiguin Checkpoint. Literal na stopping point ng biyeheros para kumain. Oh, bako natin mag-umpisa mag-ikot dito sa Camiguin. Kain muna tayo. Okay, wala kasi gutom na eh. Dali mo karta niya. 100. Kasi ito makakaog sandaan dito. May mura dito, bay. Sandaan yung pira ko, paano to? Okay, sandaan din. Sasya na tayo dyan. Sasya na natin. One-stop shop ang Camiguin Checkpoint. At kung isa kang biyahero na naghahanap ng almusal as early as 5 a.m., this is the place to go. Kasya pa, bay. Oo, kasya. Safe order. Okay. Biyahero-friendly ang kanilang breakfast budget meals from as low as 15 pesos to 105 pesos only. Leto ah. Akala ito. 105, sir, yung ano po, 105? isang set na po. Ano sa daan mo? Ilista lang muna na yung mabalik mo, galing ko yung Manila. 200. Thank you, sir. Hindi na lang mo, itatabi ako dito. Ito yung ano. At 45 pesos na lang para sa pampagising na freshly brewed coffee. Aba, mukhang kaya ng libutin ng Camiguin dahil busog na. Sunod sa ating agenda, ang isang tuluyan na 1 minute away lang mula sa Camiguin Checkpoint. Sa Eco Lodge na ito, meron iba't ibang free diving trainings and courses. Pili na lang kayo, biheros, kung ano ang swak sa inyo. Habang ipinapaliwanag ni Robert, ang certified Molchanov's Wave 3 instructor trainer ang aming gagawin. Teka, nasaan ang BND team? Aba, iba pala ang agenda nila ngayong umaga. Kung ako underwater, sila naman sa tuktok ng bulkan. Kung kayo ay mahilig sa hiking, hindi dapat palampasin ang pagbisita sa Mount Hibok-Hibok ng Camiguin. Pero take note, biheros, maglaan ng higit sa isang araw sa isla kung gusto nyo itong akyatin. Kaya ng BND team? Pagod. Kapuy. Uwi na tayo. Habang malayo pa ang BND team sa peak ng Mount Hibok-Hibok, lulusong muna ako. May layong 170 meters ang kailangan languyin para marating namin ang dive site. Dahil mababang languyan ito, back to BND team na muna ulit tayo. Sarap! Suko na ako.
Kaya pa? Kaya natin yun. Kaya natin yan. Patalo ba tayo? Hinahamon ko kayo, Aisel and Jamaica. Lapanis sila, lapanis. A few moments later, Isang course kalahati na. Naka-isang course kalahati na tayo. May tukod pa ako nito. Masakit yung mga binti kasi first time eh. Matapos ang mahigit 2 oras ng paglalakad, tiyubog muna kayo guys. Kaya niyo yan. Kayo pa ba? Habang nagpapahinga sila, tuloy pa rin ako sa aking freediving. At narating ko na ang dive site na Gypsy Rover. Mahigit 20 years na raw mula nang lumubog ang sailboat na makikita rito. Ngayon, nagsilbi na itong artificial reef. Habang umaaura ako underwater kasama ang aking freedive instructors, teka, sino yung bagong biyaherong kasama nyo? Mula jump off hanggang sa pag-akyat, sumusunod siya sa BND team, kaya naman pinangalanan siyang dahil siya'y nakikisali. Hinihintay din niyang tuwing may nahuhuli sa team. Good dog, Sally. Samantala, nasubukan ko naman ang line training ng hanggang 15 meters. As usual, sabak na naman tayo agad. Minimal briefing, but I guess if you bring that constant sense of adventure with you all the time, which is a very useful skill and tool whenever you travel, then you will actually, find the joy. Just utilize and just maximize that experience. Kahit na anumang depth madating mo, you're at least meron kang maibabaon na kwento pag uwi mo. It was another crash course for freediving, but this time with a rope. This one, the konting technical side, like we started off with 7 meters, how you actually hold the rope, how you become more streamlined in order to have lesser drag pagpababa ka ng tubig. Another reminder not to think of time, not to think of how deep you are, but just enjoy the moment. And I think that kind of helped me when I was going to 7, going to 10, going to 12, going to 15 meters. Syempre, we also have limitations because of our limited experience. But more importantly, we enjoyed the experience and we can't wait to do another freediving experience in some other place than the beautiful Camilla. Habang ako nagpapahinga, tuloy pa rin ang BND team sa pag-akyat. Kaya niyan. For the go, for the go, for the go, go, go! Guys, watch and learn. Trivia muna, biyeros. Alam niyo ba na nabuo ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVolcs dahil sa huling pagsabog ng Mount Hibok-Hibok noong 1951? Dati itong Commission on Volcanology o COMVOL. Now you know! At matapos ang mahigit 3 oras na lakaran, narating na nila ang isa sa mga crater ng Mount Hibok-Hibok. Para mapanatili ang ganda ng bulkan, may paalala si Kuya Edwin sa mga nais umakyat. Clay Go! Clean as you go! Dapat ang mga plastic bato, mga basura, pag-akyat, pagbaba na naman, dadalhin naman bababa para walang maiwan dito na kalat. Habang mga halaman tulad ng awapuhi o shampoo ginger na nakita ng BND team, kunan lang ng litrato at huwag pitasin. Mula sa ilalim ng dagat at tuktok ng bulkan, ahon na tayo pabalik sa kalsada. Biyahing Sunken Cemetery na tayo, biyeros. Ang Spanish-era cemetery na lumubog noong 1870s nang sumabog ang Mount Vulcan, idineklara bilang isang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noong 2018. Bago ituloy ang biyahe, stop muna! Morning! Kiping! Ay, nako, na-miss ko na yung kiping. Bagong luto po ba yan? O yun, yung sauce, na-miss ko yung sauce. Magkano po isa? 12? 12? Apo. Sige, kuha po ako ng 5. Na-miss ko to Yun! Ano nga pala po yung ingredients ng sauce? Gawa sa sir, niyog at saka asukal. So yung asukal, medyo brown sugar po ba? Brown sugar. Brown sugar. Tapos lutuin. Kala nyo sa akin ang lahat 5. Hindi naman. Some scroll na yan. Hindi ko makain yung lente.
Para maginhawaan sa biyahe, quick dip muna tayo sa isang refreshing pool na 8 kilometers away lang, ang Soda Water Pool. Dito, ang tubig mula raw sa isang bukal at lasang soda. All natural at hindi raw ito nilalagyan ng chlorine. Every week, Monday, dinidrain namin yung pool, nilinisan namin yung pool. Hindi lang tayo inom sa pool kasi may drinking area po tayo doon sa gilid. Ang entrance fee sa Soda Water Pool, 75 pesos sa mga turista, habang 50 pesos naman sa locals. Good for a maximum 3-hour stay. Meron na rin silang cottages na 150 pesos lang. Pero sandali, ano bang lasa ng soda water? Masarap ang soda, parang buko. Masarap siya, parang siya may tamis siya at sa same time parang mineral siya. Ang sabi naman ng BND team, Meron ako nakatikim ng ganitong lasang tubig. Sa mineral, siyempre, mga bago ako, lagi kang uminom ng mineral. Pero siya, parang sinasabi lang lasa nga na mapakla. Mapakla siya at the same time. Weird lang yung lasa para sa akin. Lasa siyang tubig na malinis. Pero pag ininom mo siya, merong parts na may onting lasa nga ng soda or soft drinks. Pero may ibang part na parang normal lang siya na malinis na tubig. Lasang malinis. habang ang assistant cameraman nating si Mong, nakaka-happy ata ang soda water. Tuwa yarn. Nakaka-refresh din maligo sa malamig at tubig ng falls. 4.5 kilometers lang mula sa Soda Water Pool, mararating na ang Tuasan Falls. May taas itong 20 meters, pero hindi lang ang linaw ng tubig ang mapapansin, kundi ang malinis na kapaligiran. No basura spotted, kahit sa kasulok-sulukan. Accessible din ito dahil ilang lakaran lang mula sa parking, makapagtatampisaw ka na. For only 75 pesos, one to sawa ng makakaligo ang mga turista, habang 50 pesos naman para sa mga local ng Camiguin. Talagang perfect for a biyahero family dahil sa halagang 300 pesos, pwede na rin magpiknik. Kung galing kayo ng Maynila, may 2 options para marating ang Camiguin. Want hassle-free travel? From Manila, take a flight to Cebu, then a connecting flight to Camiguin. May sariling airport ang Camiguin. Pero kung gusto mo ng budget-friendly, mula Maynila, mayroong flight papuntang Laguindingan Airport ng Cagayan de Oro. Mula riyan, kailangan lang sumakay ng van para marating ang Balinguan Port. Hanggang sa marating na ang Benoni Port ng Camiguin. At van ride lang ulit papunta sa inyong tutuluyan. Hassle-free na rin ang pagbisita sa Camiguin. Kailangan lang magparehistro sa Clean Camiguin QR, ang official contact tracing system ng probinsya. Bisitahin lang ang Clean Camiguin QR website. Piliin ang appropriate category ng registration at piliin ang first-time visitor. Kailangan lang ihanda ang requirements tulad ng latest picture, valid ID, at selfie habang hawak ang valid ID. Fill in the necessary information and upload the requirement. Siguraduhin lang na tama ang lahat ng detalye at pwede nang i-download ang inyong personal QR code. Para sa schedule ng pagbisita sa isla, ihanda lahat ng detalye ng accommodation, transportation, at booking confirmation. Huwag kalilimutan ang inyong QR code sa biyahe, mga biyahero. Kung naghahanap naman kayo ng matutuluyan sa Camiguin ng comfy, IG-worthy pero budget-friendly, look no further. Mahigit 4 kilometers lang ang layo ng resort na ito mula sa Camiguin Airport. Ang ino-offer po namin dito is the accommodations, yung mga rooms. Meron po kaming 13 cabanas total po. Yung tatlo is the modern Cabana Queen. The rest, 10 cabanas is yun po yung Cabana Bank, good for 4. Ang modern Cabana Queen na perfect for 2, 2,198 pesos per night. Samantalang ang modern Cabana Bunk naman na good for 4, 2,498 pesos per night. Lahat ng modern cabanas, gaya ng Queen at Bunk, meron sariling air conditioner, bathroom na may shower with heater at TV. Para sa pamilya at barkada, nariyan ang kanilang superior cabana na swak ang hanggang 10 tao for only 3,498 pesos per night. Meron itong sariling living room, dining area, kitchen na may refrigerator at comfort room. Nagkalat din ng Instagrammable spots. Magpapaulit ba naman ng BND team? Walang hindi aaura sa pamilyang ito. Dahil siguradong gutom na sa biyahe, kain ulit. Ang hindi dapat na palampasing tikman kapag nasa Camiguin, ang ipinagmamalaki nilang version ng ginataang manok, surol.
Pwede yan matikman sa restaurant na ito sa Mambahaw. Chef, tirayan na natin sa roll na to. Babalita ko, ito is mga pinagmamalaking soupy dishes dito sa Camiguin. Sige, Chef. Game. Igigisa muna ang bawang, sibuyas, at luya. Sunod ang native na manok. Lalagyan ng gata, tanglad, at oregano. Lulutuin lang ang manok hanggang lumambot. Saka ilalagay ang mga pampalasa. Lalagyan ng bell pepper at hihintaying maluto ng kalahating oras. Pa, nagluluto ng sarong dito, minsan nilalagyan nila ng papaya. Parang... Nilalagyan ng sitaw, parang ano. Okay. Depende sa... So parang ano nga, depende sa tinola. gusto mo. May lansones. Nilalagay ba ng lansones? Hindi na siguro, no? Hindi ko. Kapag kumulo na, ilalagay na ang angkakang gata. Ihulog ang dahon ng sibuyas at hintayin lang ulit na kumulo ang gata. Tikiman time! Pero save the best for last muna para matakam kay Beros. Tikman muna natin ang dalawa pa sa bestsellers ng kainang ito. Sizzling sinigang. Letters na lahat yan ha. Sizzling sinigang. Salamat po. Thank you, Kuya. Sabi ni Kuya, sizzling sinigang. Eh, di tirayan na muna natin itong sizzling sinigang. Baka may tumingin na pa ng sizzling sinigang na to. Sizzling sinigang. Asim, ang sarap. Grabe. Actually, na-miss ko to. Na-miss ko yung totoong asim ng sinigang. Ito yung... Lagyan pa natin ng sauce. Gusto ko yung maasim yung talagang... Alam mo yun, yung dating mga commercials ng mga suka, yung talagang ganong kaasim. Yung ganon, no? Nakagana kasi yung asim. Beef afritada, usually chicken afritada. Pero, tinatanong ng mga tao, bigla lalabas na yung E is equal to MC squared. Ano ba pinagkaiba ng mechado? Ano ba pinagkaiba ng afritada? Ano ba pinagkaiba? Basta lahat sila masarap. Uy, matanis. Malambot. Alam mo, pinakulaan ng matagal. Plus yun. So, on the sweeter side siya. So, alam mo talagang Filipinized. Now, dito ako excited. Ito yung tinatawag nilang surol. Alam mo naman kasi kapag native chicken yung ginagamit, mas malinamnam. Kahit na wala siya masyadong meat, I don't know, there's something about native chicken. Okay, this is it. Huwag na natin gamitin yung spoon. Ganda naman yung kanilang tasa eh. Yung lasa niya, ano ba to? Kasi malalasahan mo yung tanglad. Pero malalasahan mo rin yung gata. So yung, sabihin na, hindi naman siya sobrang gingery na parang magiging tinola siya. Hindi naman. Pero parang ganun nga dahil tanglad with gata. Ito, oregano. Yung paling nalalasahan ko iba din. So, apparently they use oregano. But local term nila ay? Kalabo. Galing, diba? Galing. Galing ng composition ng soup, I have to say. So, I think kailangan yung ma-include yung surol sa list ng kailangan yung tikman kapag dadaan kayo dito sa Camiguin. Wow. It's pretty good. It's so good. So good. Grabe, sarap ng luto namin. Di ko akalain na ganito kasarap yung luto namin. Buti na lang ako nagluto nito. Wala akong katulong. Ako lang yung nagluto nito. Pumunta lang ako sa restaurant, sabi ko, pahinga ng lutuan, tanglad, oregano, native chicken, gata. Ang buong probinsya ng Camiguin, meron 64 kilometers ng circumferential road.
Parang bumiyahe lang kayo mula Quezon City papuntang Tagaytay. Kaya naman kaya itong libutin sa loob ng isang araw. Pero kung ganito ba naman kaganda ang lugar, hindi mo ba gugustuhin magtagal? Sa bawat biyahe, ang pinaka-importante at ang lagi natin kasama saan man tayo magpunta. Bag. Akala mo kung ano, no? Time for What's in My Viajero Bag. What's in the bag? What's in your bag? Well, normally, of course, I have my backpack na hindi ko kailangan i-check in. Kasi usually 2 days lang naman yung shoot ko for biyahe. So that's enough size. Another bag! Because itong bag actually, two main bags yung dala-dala ko parate. This one, I bring with me all the time, everywhere I go. Because nandito yung susi ng kotse, susi ng motor, nandito yung mga IDs ko, nandito man yung 20 peso bill ko, yun na naman yung dinadala ko talaga. Dito yung vaccination card, hindi mo mawawala. Yung, syempre, battery pack. Kapag nawala tong bag na to, hindi ako makakabalik sa bahay. This is an essential for me because hindi mo alam kung mababasa ka at wala kang mapapalitan na, changing area. Very packable too and easy to dry. What else? I bring extra shirt. Kapag nagbabiyahe ako, di natin alam kung uulan eh. So automatically, pwede kong ilagay dito kung ano mang mababasa. Just in case. Of course, you have your cell phone. That's pretty much it. Ganyan kaliit lang yung bag. Diretso, kaliwa, kanan. Sa kabilang bahagi ng isla ng Camiguin, magkakatibi rin ng mga puntahan na pasok sa bawat miyembro. Pwede pa itong dayuhin gamit-gamit ang motor, biyeros. Calling nature-loving biyeros, ang ating next stop is ang Mangrove Sanctuary, ang Katunggan Eco Park. Hindi lang kasi ito maganda sa mata at pictures, legit na beauty with a purpose. Isa sa maraming naitutulong ng mangrove sa kalikasan, ang pagprotekta sa coastal communities laban sa mga alon at storm surge. Sa halagang 20 pesos lang, maaari nang ma-enjoy ang relaxing ambience ng lugar. Picnic? No problem yan dahil meron silang cottages na 100 to 150 pesos lang ang renta for a maximum of 3-hour stay. Merienda tayo muna, biyeros. Ay dahil nga i-continue na natin yung celebration ng Lanzones Festival dito sa Camiguin, tirahin na natin lahat ng Lanzones flavored pagkain or delicacy dito. So one of which is Masa Podrida Bites by, feeling ko isang doktor to kasi hindi ko maintindihan yung sulat, no? Tikman natin, hugis puso, sabi nila flour, tapos nun oil galing sa baboy. So iniisip kagad natin yung parang alam mo yung kopyang baboy na kinakain natin pero sa loob may Lanzones filling or jam, I guess. Parang cookie. Isipin yung Danish cookie. Cookie. Tapos sa gitna, jam. Sinandwich mo together at ginawa mong heart shape. Interesting. Ang ganda ng serving size. Sabihin natin hindi ganun kalaki. So kahit isa lang yung kainin mo, 2, 3, actually mas delikado nga yun. Lalo kapag maliliit, mas marami ka nakakain. Maliban sa Masa Podrida, meron iba pang mga pagkain ng Camiguin kung saan bida sa mga ito ang #1 nilang produkto na Lanzones. Ang Lanzones, capital of the Philippines, home of the sweetest Lanzones, ika nga, dahil daw ito sa fertile volcanic soil ng isla. Kaya naman tuwing buwan ng Oktubre, bilang pasasalamat sa masaganang ani, ipinagdiriwang nila ang Lanzones Festival, 1-week celebration kung saan eat all you can ang Lanzones. Tingnan natin to, dried Lanzones. Dapat lasang Lanzones na to, ha? So, iniisip ko ngayon, dried Lanzones parang dried mango. Tamis. Dried mango, lasang mangga pa rin. Dried Lanzones, let's see. Nalasahan ko ng konting pait kasi kuminsan, di ba, may mga mapait kang parts nakakain sa Lanzones. May konting sa pinakadulo. Pero yung una kasing mafe-feel mo at matitikman mo, yung asukal Okay yung mga chewy Lanzones bits. This is pretty cool though. Don't get me wrong. Same texture ng dried mango but
Kung gusto mo ng lansones, this is a good pasalubong sa jam. Okay, lansones jam. Nako, ito na naman tayo. Baka natatakot ako kasi baka hirap kasing malasahan yung totoong lansones eh. So, ang feeling ko, may halo na to, no? Or lansones lang po talaga. So, sabi nila, puro lansones lang to. So, if it's made into a jam, caramelized, don't get me wrong, it's good. Lalo na kapag may crackers, dito nagpapasarap lahat ng jam. If it's lansones taste that you're looking for, you're not gonna get it from this. But if it's like the jam, the sweet, chewy jam that you're looking for, na mixed with, sabihin natin, hot pandesal, lalagay mo ng butter, maglalagay ka ng jam, ito yun. Ito talaga yun. Fight to, fight. Stop! Kailangan natin ng panulak. Kasi alam mo, 12 o'clock na, so kailangan tayo mag-inuman, no? Lanzones wine, 9% alcohol content. Ethyl alcohol. Oh no! Dela ka lang. So huwag niyong gagawin to kapag magmamotor kayo sa Camiguin, ha? Pero tikman lang naman natin. Uy! Uy! Kerosene! Baka lang. Lasang amoy ang alcohol. I guess hindi mo naman malalasahan yung lansones mula sa wine. Hey, if you wanna try out a different type of wine and pretty much endemic to Camiguin, then hey, lansones wine is your bet. Cheers. Seen my lighter. Akalain nyo may filter, no? Natural at walang dye yan, bieros. Ito ang Macau Spring. Solo man na grupo, pwedeng magtampisaw dito, lalo pat walang entrance fee. Sasamahan pa kayo ng maliliit na isda. At dahil bukas na ang Camiguin for everyone, malilimutan ba natin ang pasyalan for our little biheros? Teka nga muna sandali, for kids at heart din naman pala. 650 meters away lang mula sa Katunggan Mangrove, patatagpuan na ang Aegis Aqua Park. Makikita ito sa Taguines Lagoon, isang artificial inland lagoon. Man-made ito na ginawa talaga para sa fish breeding purposes. Dahil sa lawak nito, binuksan na rin ito para sa turismo. We actually don't have an entrance fee. Totally free for everyone. What we offer here are the rates for our water recreational activities. Bukod sa inflatable water park, meron din silang stand-up paddleboard, single and tandem kayak, at pedal boat na good for two o pangisahan kung kagaya ka ni Mong na gusto ng me time. Ang researcher nating si JP, hindi naman mukhang nag-e-enjoy. Habang ang cameraman nating si Dodong, feel na feel mag-emote. Why naman nag-emote ang person? Meanwhile, JP, anyari? Ano yan? Ano yan, JP? JP, kaya pa ba today? Makukumpleto ba ang Camiguin experience kung hindi bibisitahin ang kanilang pamosong White Island? Hindi pa lalampas sa 10 minuto ang boat ride papunta sa isla. Pero ang White Island, kung tawagin, isang sandbar. Man, this is like a tourist dream. Ganda ng location, ganda ng panahon. Perfect. Ito ang perfect seat para matanaw ang Mount Hibok-Hibok at Mount Vulcan. Ang photo bombers na hindi nakakainis. Yeah, let's take advantage of the location already. Of course, kapag pupunta tayo sa isang lugar, bilang Pilipino, talagang very thoughtful tayo at mag-uwi tayo ng pasalubong. Pastries tayo, ang Lanzones Tart. I love it. Okay. So meron din silang parang parang siopaw
kapag may marka, baka yun yung malalaman mo kung anong klaseng flavor. So I'm guessing kapag may red mark, it's lanzones flavor. Nice. Nice, good-looking tart. Parang sombrero. Tingnan natin kung crunchy siya o anong texture. Sa totoo lang, mahirap gawing flavor ang lanzones. Hindi lumalabas yung totoong flavor ng lanzones. And I'm just being honest. I'm not saying it's bad. It's actually pretty good. But, kasi naman yung lanzones flavor, hindi sobrang overpowering, hindi masyadong distinct katulad ng orange. Sipin nyo lang, tart siya. At sa loob, may jam. I'm just being real. Hindi umuusbong yung lanzones, but it's still pretty good. Although, kapag gusto nyo talaga mag-uwi ng lanzones, mag-uwi na lang kayo ng prutas na lanzones. Kung gusto nyo talaga ng lanzones. Bilang ito raw ang home of the sweets lanzones, dapat lang na masubukan kung gaano katamis yan sa aming Lanzones, sino ang mas mabilis? Lagay ko dyan! Saglit lang! Ha? Oo, saglit. Ito? Kaka-feature ko lang lanzones eh. Oo! Lagi tayong ganito eh. So, paramihan lang tayo. Oo, yan. Yung buto ba kakainin din natin? Diskarte mo, babait yung buto eh. Teka lang, sir. Teka. Eh, ganun, sir. Saan dyan? Yan. Okay naman, yung ano. Okay na. Okay. Okay, Sige. Game, sir. Game. Hindi ko alam kung paano magbilangan dito eh. Sige. Ano? 5, 4, 3, 2, 1. Ganito ba naman sunas dito? Ang tamis! Ang tamis! Ang tamis! Ang tamis! Sir, hindi po kinakain yung balat ha. Pag kumakain ka pala ito, yung maliliit. Parang kung minsan yung pinakamalaking tilapia, walang lasa. Mas okay mga maliliit na tilapia, parang gano'n. Oo, sir. Kasi yung maliliit, yun pala yung less yung walang buto. Panay kwento ka, hindi kailangan na pinakamadamihan nila tayo. Hindi ako kita inyo. Pugi ka lang talaga eh. Pugi ka. Pero napansin mo, sir, sa isang ano, wala nga. 5, 4, 3, 2, 1! Sino bang nanalo? Ito kasi, sir, siyempre, ikaw yung host. Oh. Pugi ka na. Camera malalim, sila. Grabe naman to. Hindi may kakaila ng bawat pagbalik sa Camiguin, never magiging bitin. Dahil gaano man kaliit ang isla, kung hanap nyo namang biyahe, complete package na, Camiguin is the place to be. Well, I'm back. Coming in, for sure. I want to come back again to coming in.